ano. Ngayon, nananakot sila ng fake news. Eh, bakit tatakutin yung tao ng fake news? Ang gusto lang ng tao, ng mga Pilipino, sa hinaharap natin ngayon, mahal ang gasolina, mahal ang bilihin, ang kinakailangan natin, yung presidente na nandyan, nakatutok. Hindi pwedeng absent. Nasaan ang presidente? Nasaan yung Pangulo? Tinataan ko lang na patawa para di masyadong mabigat sa inyo. Sobrang ang pinaghihirap ng Pilipino eh. Ang totoo doon, dapat talaga matapos itong kagaguhan na to. Sobra na eh. Tama. Kaya kung hindi sila magkapakatino, ay talagang we have to all rise up. Makita ninyo, mainstream media. Naglabas GMA. Buhay si Enrile. File. Mali. Naglabas ulit yung PTV4. File. Mali. Mali na naman. Meron pa nga dyan naglabas, buhay si nandun pa si Bersamin. Si Bersamin. Tapos naglabas ang ABS-CBN. File na naman. Ano yung nilabas ng ABS-CBN? Na video clip na ayun, nag-aano siya, nag-officiate. No? Nag-officiate. Yung sa channel sa PTV4, nag-aano siya dun sa mga committee, pinag-usapan yung energy, bla bla bla. Tapos no, nakalagay yung date dun, March 12, 2024. Eh, pinapalabas nila April. Alin? Ha? Ayan o, atras ako. Pinapalabas nila na panay file, panay ngayon nananakot sila ng fake news. Eh, bakit tatakutin yung tao ng fake news? Ang gusto lang ng tao, ng mga Pilipino, sa hinaharap natin ngayon, mahal ang gasolina, mahal ang bilihin, ang kinakailangan natin, yung presidente na nandyan, nakatutok. Hindi pwedeng absent. Nasaan ang presidente? Nasaan yung Pangulo? Ngayon, pagka sinabi pa, patay na yung Pangulo, nagwa-worry ang Pilipino, yun lang yung katotohanan. Kasi wala namang maglilinda sa... Walang Ngayon, kung hindi kaya ng Pangulo, palitan ng ni Inday. Eh, nagkataon siya yung Vice President eh. Kayo ba gusto niyo si Inday? Eh, kung sinabi ko ayaw kay Inday, may magagawa ba ako? Wala. Nasa konstitusyon eh. Love ko si Inday eh. Nasa konstitusyon. Eh, hindi pwede na may magsalita ng mga 100, 1,000, 1,000,000 na Pilipino na pro-BBM o pro-Dilaw, pro-Ek-Ek. Sabihin, hindi, ayaw namin kay Inday. Eh yun, marami nagsasabi Inday eh. Ang punto, kahit kayo sabihin yung Inday kayo, wala rin kayo magagawa. Kasi nasa konstitusyon natin na yung Vice President na binoto noong 2022, yun ang gusto ng buong Pilipinas na maging Vice President na spare tire. Kami nangyari sa presidente, siya dapat. Hindi pwede na ang presidente wala na, tapos pipigilan si Inday Sara na maging presidente. Hindi pwede. Revolusyon ang bagsak nun. Hindi pwedeng sabihin nila yung martial law. May natanggap kami informasyon, martial law, na baka mayroong pre-arrange yan na video na I am declaring martial law. Si Junior. Na nakikita nila, mga nakapaligid, na in case na may mangyari sa kanya, at least meron ng video. Pwedeng ganon. Speculation lang yon. Pero kung just in case mangyari yon, sinasabi ko na, mag-declare kasi sila ng martial law, tayo magde-declare ng sarili nating martial law. We, the Filipino people, the sovereign Filipino people, we will undeclare yung martial law na ng putrags na yan. We will undeclare it and we will declare our own version of martial law. The people's martial law. Doon sila matakot. They will all be arrested. Buong Pilipinas. They will all be arrested. Lahat ng buhaya na yan. Bibitayin natin lahat yan. Hindi tama yung ginagawa niya. Alam na nila sila yung mali. Sila yung nagnakaw eh. Kaya dapat, umalis na lang sila. Lumabas na lang sila. Kaya pagka nagkamali sila, tinago yan. Kaya nga, ang sinasabi ko, ang rekomendasyon ko, tawagin ko nyari si Inday. Inday, halika. Unit team naman tayo dati. Vice President, halika. Tawagin nila yung Senate President, si Soto, HOR, si D, ba yun? Tapos nun, tawagin yung Chief Justice,
tawagin yung kabinete, tawagin lahat, AFP, PNP, tawagin. O ito, nandito ako. Tapos lahat ng media, pati yung mga vlogger. Kaya ako pinatawag kayo para matapos na yung mga chismis na yan. Nandito ako si Marcos Jr., hindi ako double, hindi ako fake. Buhay ako. Hintay, sorry ha, hindi ka pwede maging presidente. Muna, doon ka lang tumakbo sa 2028. Buhay, tapos ang kwento. Wala nang mga fake news ng mga mainstream media na sila may-ari 51%. At gusto ko sabihin, kung umikot ang gulong, lahat ng mga mainstream media na yan, we will sequester yung pag-aari nila ng mga buhaya. As far as I am informed, 51% ng mainstream media hawak nila, pinili nila. Kaya nga yung mainstream media walang magawa kung gusto nila ganito ibalita. 51% yung may-ari magdidikta. Following that line of thinking, ang taong bayan din ang pag-aari natin Pilipinas. Hindi tayo pwedeng diktahan ng mga tarantado na yan, ng mga ano na yan. Tayo ang magsasabi kung ano yung gusto nating klaseng Pilipinas. Ayusin dapat natin ang Pilipinas. Yung ano ko. So, ang tao dapat, hindi kayo natatakot. Dapat alam ninyo yung karapatan ninyo. Kaya ang ginagawa nila, divide and conquer. Hiwa-hiwalay Pilipino, kanya-kanya, meron ditong pro Bongbong Marcos, pro Duterte, yung ganun ba? Pinaghihiwalay ba kung ano man yung issue para yung usap-usapan magkahati-hati, tapos ayuda, yung ganun ba? Wala naman nagagawa 19 trillion na yung utang. Ano pang nagawang tulay? Wala naman. Kasang mahal. Tapos sinasabi nila ngayon, yung gasolina natin, ang langis natin, hanggang April 15. Anong petsa ngayon? 9. May tumating na galing sa Russia at kinakausap yung China. Yung galing sa Russia, 300,000 barrel. Sipin nyo, yung magbebenta ng property sa Makati, yung Mailong, yung FTI sa Taguig, saka yung meron pa isa yung property sa Makati. Sir, balita ko yung FTI Taguig na ibinta na rin ng kalahati. Hindi lahat, merong ano. Kinambisyon yun ng mga developer kasi malapit lang. Pagka na-ibenta yun, mga 194 billion. That will afford us 2 million barrels. 10 araw. So isipin nyo, 10 araw, 2 million barrels. So ibig sabihin, isang araw, 200,000. Yung galing sa Russia, 300,000. Isa't kalahating araw. April 9 ngayon, hanggang April 15 tayo. Magdagdagan mo isa't kalahating araw. April 16. Gawin mo ng April 17. Tapos may dadating pa. Ang tindi ng problema natin ngayon. Pagka hindi ginawa ng solusyon niya ng gobyerno, na sa tingin ko, ginagawa naman nila, pero mabagal. Hindi decisive, hindi ano. So mangyayari dyan, magkakaroon tayo ng mga power outages, brown out, magtataas ang bilihin, etc. etc. Yung gasolina at diesel, magkano na ngayon? Kaya panalangin nyo na yung sa Iran matapos. Mukhang magkakaroon ng ano na sila, deal. Ceasefire muna ngayon Pero pagka natapos yung deal na yon at okay na. Pero hindi pa tapos yun. Kasi kung nakikinig kayo sa Biblia, i-align ninyo yung pananaw ninyo ngayon sa pananaw sa Biblia, parallel kayo, pumapasok na tayo dun sa end of days na tinatawag, yung 7 taon. So, ngayon taon yon magsisimula. Pagka dumating yon, mas matindi yung gutom natin. Kaya dapat yung gobyerno ang iniisip, paano sasalbe ng mga Pilipino, 120 million. Kailangan natin magpagkain. Para pagka nagkaguluman buong mundo, meron na tayong pagkain na nakastock. Hindi tayo magugutom ba? Kailangan natin ng mga gamit, etc. etc. Kung the typical na paghanda ba? Pero yung hinaharap mo, hindi yung tipong yung paghahanda na simple. Hindi. Gera ng buong mundo. World War. Tapos noon, ang kalaban mo kunyari kung sino. Kaya nga mas maganda, mag-friends to all, enemy to none tayo. Kaibigan mo lahat. Ito po yun. Ayan. Tama. Yan po ang policy ni Duterte. Correct. Yan po ang ating nakasaad sa ating saligang batas. Kesa sa gumawa tayo ng Santa Macal Mises na sinasabi ni General Browner na nakatutok sa China, hindi tama yon. Because magnet din yon.
Kung ako man yung general ng China, sasabihin ko, puta, nakatutok yung missile sa atin. Upakan natin yan, yung mga Pilipino. Yung mga bases ng Pilipino. Ay mali. Dapat wala tayong kaway. Lumalabag lahat sila sa konstitusyon. Oo, Ang nakalagay sa mga konstitusyon. politiko, ang ating mga politiko, si BBM, Kaya nga, lumalabag sa konstitusyon. Ito kaya po nga ang, ang kinakailangan, tama po yung kay Duterte. agree ako. Kaya kinakailangan, tayuan natin. Tayuan, huwag kayong natatakot. Huwag kayong natatakot. Huwag kayong natatakot. Kaya kailangan dito, ipaglaban ninyo ang Pilipinas ninyo. Ipaglaban niyo yung Pilipinas niyo. Kami, matanda na kami. No? Ito po yan, oh. We do not deserve to be human shields for Iranian and Chinese missiles for the safety of the Oh, Americans. tama, Yung po ang agree. realidad yan eh. Agree ako. Kaya pwede naman tayong makipag-trade lang sa China eh. Pwede naman tayong gusto nyo, magbenta tayo ng mga armas sa ibang bansa, okay lang yon. Tayong gumagawa ng armas, benta natin. Pero yung tayo yung gagamit ng armas, hindi tama yon. Actually, ang peg nga ngayon, ang peg nga ng langit eh, walang kaaway eh. Yung peg ng langit, no? So, Sa Ligang Batas yung po ang nakalagay sa atin eh. 1986 sila ang gumawa nun eh. Diba? tapos, Hindi si Duterte ang gumawa nun. tapos no? tinago. Tapos hindi nila sundin ngayon. Dapat yung EDCA na yan, bago ng EDCA, dapat mag-referendum muna kung papayag ba Yun nga mali eh. ang buong Yun nga mali. Pilipinas